Yun, yung konting problema last time na live daw sa Facebook, hindi tayo live sa Facebook. Right. Live tayo sa Domus. Right. So, At sa mga naka-dine-in dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. yeah, good evening. Nandito sa Domus ngayong gabi. So, ililiwanagin ulit natin para sure. Kasi as we go and make more episodes, para naintindihan ng followers ng Supero at ng Domus at ng lahat ng mga nanonood. So yung live na term, meaning nandito sa Domus, naka-live. So ang maganda doon, binibigyan natin ng opportunity ang mga followers, ang audience na pumunta dito sa Domus and be a participant ng ating recording ng ng mga episodes ng Supero Podcast Live. Yeah. Okay, sige. Hindi na natin papahabain. I-introduce natin yung ating guests. Yan. 4 na tayo ngayon. At unahin natin kay Sir Mer Cepeda. Yan. Si Sir Mer Cepeda, na-meet ko yan dahil nag-aral ako sa school niya Wow, nag-train ka sa school niya. So anong school ni So magandang gabi sa iyo, Sir Mayor. Ano ba tawag mo, Sir Mayor or Mayor na lang, parang Mayor. tongue twister na, Sir Mayor. So Mayor na lang, parang tol lang, parang tol. Yes. Okay. Good evening, sirs. Sir Mel, Mel. and Sir Bin. Sir Parang So ang Mayor ay short for Elmer. Elmer, ayun. Para mas madali, pero Mayor for short. Parang ganon. Yes, Okay. sir. So magandang gabi sa iyo ulit. Good evening also, and to the whole audience of Supero, and of course, Domus. Naka-live tayo ngayon, kaya medyo paminsan-minsan makakarinig tayo ng noise. Pero okay lang naman yun kasi naka-live tayo. Yun ang maganda pag live audience. Papagawa kaya tayo ng kape. Oo, pwedeng. Hindi ako yung customer natin. So okay lang yan, okay lang yan. Sige, and then sir, pakilala mo si Sir Bobby. Yeah, I'm with Mr. Bobby Sales. He is my not loyal dog, but loyal canine trainer, head trainer. So siya ang pinaka-kanang kamay mo pagdating sa sa school ng Sa school and sa the training. company service. Dalawa kasi yung company ko. Yung isa, yung Search and Secure Canine Services. Kami yung deployments. And then Search and Secure Canine Training. Anong difference ng dalawang school na yun? Well, the first is the one servicing the clients sa mga detection dogs. Yung SA, Search and Secure Canine Training naman, yun yung nagtuturo ng mga canine handlers. So may school siya. May parang academy. May academy for training dogs, no? Kasi yun ang Training handlers. for training handlers. Tama, for training handlers. Training handlers. Kasi yung dogs, yung Search and Secure Canine Services ang ititrain. Okay. So At yung dalawa na yon, ang trainer mo, ang head trainer mo for the both companies ay Ang head trainer siya talaga for the SAS Canine Services. So he's also a guest instructor for the academy. yun. and nakadestino si Sir Bobby sa Alfonso, dito sa Alfonso Cavite. Where doon nagtitrain yung mga handlers. Yes. Tama? Sir Bob, mag-hi ka sa mga followers mo, nagba-vlog din to. Ay, nagbablog ka din ba? Okay. Yun, good evening. Yan, Sir Melvin, yan Okay. Good evening po. Melvin siya, Alvin ako, kaya huwag ka malilito. Tapos medyo same same cuteness. Good evening din, Sir Alvin. Yan. Good evening. Yeah. Good evening. Welcome to Domus. Dito sa Amadeo, sa bayan ng Amadeo. Yan. Okay. So sir, simulan na natin yung tanungan natin, no? So Sir Mer, paki-discuss sa atin ano bang background mo at paano ka napunta sa security, ano bang tawag diyan? Canine Security Agency. Ngayon, ang tawag dyan, Security K9. Baliktad, Security K9. Okay. Well, originally, I'm in the finance industry. And I work in a bank, in a capital market, in a stock market, and then in a finance institution when I was hired. Internationally, when I was hired in Singapore. And then, fortunately, the company I was hired in Singapore bought a finance company in Papua New Guinea.
So I went to Papua New Guinea. I met a lot of Australians there as well. And then after my contract in Papua New Guinea, I went to Australia. And then I was introduced by a friend of mine to a Royal Australian Air Force K9 trainer, si Martin Dominic, who owns K9 Center Australia based in Burpengary. So since yung family namin, we love dogs, we breed dogs. So nagka-interest ako because Martin Dominic was training specialized canines like for detection of explosives, no, and narcotics. So nag-train ako all canine disciplines in Australia. And then give up ko yung finance career ko. Pumasok ako sa kanya as business development manager. Expand yung business, no? And then bago pa lang yung mga websites noon, so I suggested to create a website. And lo and behold, after that, a week, the Presidential Security Group called us and asked us if we can participate in the procurement of 10 explosive detection dogs. So, to make the story short, we got the deal. So, we finished the contract last 2005. No? And then, dinala namin sa Manila. Kasama dun sa package is yung training of 3 PSG personnel included in the package for 1 month as K9 trainers. So yun, after that successful business endeavor, may tumawag na naman sa amin. Nadagdagan na. Oo, yung Fontana Leisure Park based in Clark. So they wanted K9 Center Australia to deploy detection dog doon sa Clark, which is impossible because we are based in Australia, di ba? So I decided to take that opportunity. I set up my own single proprietorship company, which is EGC K9. So the Fontana gave us a kennel there. So, andun lang kami sa Fontana for 5 years, servicing only Fontana. Anong year yon? 2005. So 2005. So that means to say officially since 20 years ago yon. 20 years. So matagal nyo nang ginagawa to. So you have it's safe to say Mayor na medyo experience kasi 20 taon. Dire-diretso yun, walang putol. Kasi after the 9/11 event in United States, nag-proliferate na yung mga detection dogs, no? Though yung nangyari naman sa New York, it was an airplane, no? Pero against terrorism kasi, so na-require na ng mga security companies to have a detection dog. So ibig sabihin turning point pala yung 9/11 ng Basically, yun ang turning point. Dito naman sa Pilipinas, dumami ang detection dogs natin during the APEC, 1996 APEC Summit. So, wala tayong masyadong detection dogs noon. So, the AFP bought, I think, 100 dogs in the United States just to comply dun sa requirement ng APEC Summit na dito ginawa sa Philippines. And then after that, the 100 dogs were distributed to different government agencies like Coast Guard, Philippine Army, PSG, no? And then tinuruan yung mga K9 handler to become a K9 trainer. So doon nag-start yung dami ng... So nagsusupply kayo ng dogs and also you're training the trainers, the handlers. Handlers and trainers. Tama. So yung different agencies ba, different sectors ng government na merong requirement ng mga aso, paano nyo na-identify yung mga aso? Sino ibibigay?
pareho lang ba yung yung ibibigay mo sa Coast Guard, sa PSG? So I mean they're all the same It depends level. on the requirement of the client. Okay. No? Meron kasi gusto nila lahat Belgians. Merong iba mixed breed like Labrador, Golden Retriever, Beagle. But I mean hindi not necessarily the breed pero yung training ng aso. Yeah. Diba kasi ang PSG I would imagine bomb sniffing Yeah. and Yeah, such. pure. Di ba? Tapos yung iba, yung sa Coast Guard ay could be Lots of canine discipline like narcotics, search and rescue. correct. No? Kung ano yung kailangan talaga. Okay. So ano tayo? Simulan natin dun sa paano ba gumagana yung company na yan? I mean, sino mga customers natin? Well, I cannot reveal the name Correct. of the clients, but they are in the top 50. Top 50 clients. Yung in the industry, corporations. anong industry sila? So yun nga. Different, siguro, I would imagine, airports. We have logistic companies, we have malls, we even have churches, we have hotels. Mhm. No? Sa logistic companies, more on narcotic detection Ayan, dogs. oo. Yan. Right. And sa mga hotels naman, mix minsan. They want explosive and mixed narcotics. Sa customs siguro, syempre lahat na yun, di ba? Lahat Sa ng mga- customs, I think dati nagre-rent sila, but now they are using the dogs of PIDEA for narcotics. Pag sinabi mo nagre-rent, yun ba sabi mo? No, Nagre-rent? they have a collaboration. Okay. Collaboration with other agencies. Like now, collaboration between LRT and MRT with Coast Guard. Anong mas mataas ang deployment, sir? Narcotics or bomb sniffing? Bomb sniffing, Mas marami? Mas marami ang requirement? mas madami. Ano daw yan eh? Pag marami daw ang requirement ng bomb sniffing, ibig sabihin ba nun, mas malaki ang threat ng terrorist sa isang bansa? Ganun ba yun? Yeah. It's a reflection of it. Kasi tignan mo only in the Philippines ang merong mga private detection companies. Sa US, wala kang makikitang private, but they only cater to law enforcers. Kasi baliktad in the Philippines, we are governed by the PNP, SOSHA. In United States and other countries, they are being governed by the Association of Canine Experts. No? So, yung mga law enforcer, ang nagtuturo sa kanila, yung mga canine expert na private. Mm. And then they were, all the veterans were given contracts to deploy their dogs to Afghanistan, to Iraq, ganyan. So, priority yan sa US, mga veterans. If they want to set up a security company or a canine company. Bobby, I think with American Canine siya before. Oo. So, ganun. Ang Pilipinas ang may pinakamarami na private canine deployed. When in we say public places. pinakamarami sa buong mundo, Mundo. as in? Yeah. Data yan as of ngayon. Up to now, yeah. Up to now. Wala kang, Okay. pumunta ka sa Hong Kong, may nakikita ka bang canine na malls, sa malls nila? Wala, di ba? Punta ka ng Singapore. Why do you think that's the case? Bakit madaming sa Pilipinas? We have a terrorism experience. Okay. So, part of the security measure and mitigation is to deploy and employ canine teams, detection canine teams. So, maybe as a deterrent and also the part of the security. Ganun yan. Even sa US, di ba, mataas naman ang terrorism threat nila. Bakit wala silang masyadong deployment? Doon sila sa mga airports, ports, border patrols, and then law enforcers. Yun ang meron. Law Mga police, enforcers. mga police. Gobyerno ang may hawak. Yes. Sa Pilipinas ang may hawak, private. Both private and government. Government. Okay. Oo. Okay. Sir, anong mga aso ang pwede sa detection? All the breeds ba yan, including Aspin, or ano bang preferred? All naman, basta long snout. Yung mahaba yung muso. No? Hindi pwede yung snub.
Yun ang basis. Yes. So, and then, yung agility, and capable na malakas siya like the Belgian Malinois. Ngayon, before, hindi ginagamit ang Jack Russell, pero ngayon, may mga gumagamit na ng Jack Russell. No? Ako naman, personally, I prefer Beagles. Kasi ang Beagles, kahit maliit siya, yung olfactory niya is the same as the olfactory of big dogs. Ang Jack Russell is maliit din. Maliit yung size, maliit din yung olfactory receptors niya. So, kasi ang Beagle is a hound, hindi Yeah. hound It's a family. hound. No? So, mas prefer ko ang Beagles. Sila yung mga asong ginagamit for hunting, di ba? Yeah. Kaya instinct na nila yon, inborn, parang yung gano'n. matataas, yung may tawag doon yung actually hindi sila beagles ibang klaseng hound dogs yun. Yung hound. Ginagamit sa UK to chase the foxes. Pero dito sa Pilipinas, anong basis natin talaga? Kanina usapan natin parang BM, no? Yeah. Ang may ample supply, yun ba yun? Kasi when we talk about sniffing dogs, hindi naman kailangan intimidating, di ba? Not necessarily. Not necessarily. Ang importante yung ability ng aso na mag-detect, correct? In SIS, we prefer yung friendly dogs. Oh, For okay. example, sa mall, we'd rather deploy Labrador or Beagle or Golden Retrievers. Mas consumer-friendly, ika nga. No? Mas kasi iniiwasan mo doon yung biting incident. Mhm. Ang Belgian kasi is built for security. Security breed yan. From Belgium. City of Malines. Kaya Belgian Malinois. Kaya Malinois. Malinois, yeah. They were built to become a security dog. So talaga ang genetics nila is to bite. No? And even other dogs naman, ang tendency nila if they were threatened, they bite. It's either they run away or they fight. Diba? Yun yung flight nila eh. So sa amin, we prefer kasi like Labrador and Belgian or German Shepherd. Belgians are best in yung tropical climate. Kung ang ability niya, kaya niyang mag-sniff kahit mainit. Ang Labrador hindi niya kaya yan. Hihingalin. Oo. So, magaling siya sa air condition. Yan, mga malls, di ba? Ang problema lang naman din sa Belgian minsan, natatakot din yung mga patrons ng client. Di ba? So, na-adjust din namin kung ano yung Depende rin sa gusto ng client. Sa mga clients nyo, anong mas prefer nila? Belgian pa rin? Yeah. Belgian or ngayon hindi na eh. Or mix parang na. ano lang siguro dahil hindi sila accustomed sa ibang breed. Kaya Yeah. Belgian ang Exactly. preferred nila. Oo. Okay. Meron pa, gusto nila Beagles lang. Merong isang mall dito sa BGC. Ayaw nila yung other breed. Beagles lang. So parang ang trend ba, nai-influensyahan natin sila na wag na rin gumamit ng Belgian? Hindi eh, kasi yung mga security managers, most of them are retired or military and police. So iba yung kanilang way of thinking. No? Mas gusto nila yung nakakatakot. No? Okay. Iba naman yung thinking ng mall managers. Di ba? Correct, Gusto oo. nila yung safety Yeah. ng client nila. Yun ibig ko sabihin. So, depende talaga. Kasi I cannot Depende. imagine law enforcement. No? Alam ko pag nanonood, wala pa ako nakitang law enforcement na, alam mo yun, may hinabol na suspect na ang dala-dala ay beagle. Oo. Hindi, depende siguro sa sa pangangailangan kasi 'di Sa ba time na yun, tama oo. ba ang working dog ay pwedeng detection dog
Pero yung nangahabol, ano ba yun? Hindi na detection dog yun. Agility na siguro yun, Hindi, BM. Patrol dog tawag doon. Pag-patrol. So, Yung mga napapanood natin sa law enforcement na dual purpose dogs. Protection. Protection and detection. protection and detection. Yun yung drug dog, tapos they can attack. Yung sa law enforcement, nakita mo sa mga Suspects. shows ng law enforcement, Yeah. yung mga cops, di ba? Natatandaan niyo yung cops, dala-dala yung aso, hahabulin. You would consider that as anong Attack and patrol dogs. attack and patrol dogs. Maganda sana sa atin yun. Unfortunately, populated yung ating streets. So in the case of mga rescue naman, ang ginagamit normally ay Marami. Beagle, Labrador, Belgian as well. All breeds, even Jack Russells, no? Ang Coast Guard they are using Jack Russells. Kasi magaang Oo. di ba? I-airlift mo yan eh. Hindi, tsaka yung pagka may mga gumuho, Makakasuot. nakakapasok sila. Kaya let's say yung mountain, paputik, hindi sila lulubog. Di ba? Magaan kasi. kasi magaan. So, So, yun yung mga purpose. So when it comes to sniffing dogs, right? Ang pinag-uusapan talaga diyan yung case use, tama? Yeah. Kung So yun ang una yung tinitingnan. Yeah. Sino yung potential client, ano yung sabi mo nga, ano yung requirement nila para saan gagamitin. We ask them first, Kung may preference what sila. dog do you prepare? Kung wala silang idea, well, Kung wala, I mean, kayo ang kami na magde-decide kayo ang what's good for the mag-suggest, client. magre-recommend. Kung ang babantayan naman namin, mga parking areas lang, so okay lang ang Belgian. Sa mga ganyang working dogs ba meron silang salary requirement? For example, ang charge ba ng BM ay mas mahal kaysa sa Labrador or sa Golden Retriever or kung ano man, Beagle or ano yung Maganda yung question mo Oo. Actually, dito kasi sa atin, for as long as you are paying the minimum requirement or minimum salary legally based on DOLE, Department of Labor, safe ka, and then you just add some for the maintenance of your dog. For example, you charge additional, let's say 8,000. Yung na tumatawad pa din dyan. So, like, ang nangyayari, iba naman, ino-augment lang yung security agencies nila as come on yung mga detection dogs nila. So, kahit maningil sila ng very low pang dog food lang. okay na. Hindi, ang point ko is yung, for example, yung handler, mas mataas bang sumingil ang, obviously, ang dala-dala mo ay isang German Shepherd kaysa sa Beagle. Beagle, di ba? Well, mas Kasi mataas kaming magkaiba- maningil compared sa security Mas guards. mataas yun, ano? Mas mataas because may aso pa eh. Oo. Live na kasama yun pinapakain. kasi kasama yun sa package. No? Yeah. So, hindi, part yun ng calculation. Yes. Depende kung anong aso. Oo. Pero ang all handlers are trained Yeah. basically kahit anong aso pwede. Pwede. Like, for kami lang, example, may pre-licensing course kami at saka renewal course, di ba? Yung pre-licensing course, talagang sa amin yung aso. Yung renewal, for example, other canine agency, wala silang dalang aso. So, ginagamit nila yung aso namin. Yun naman ang kaibahan na detection dogs sa mga attack and patrol dogs na 1:1. In detection, you can actually have as many handlers for one dog. Pwedeng 3:1, tatlong handler, isang aso. Same dogs. Okay. They can. Kasi ang training niya naman yan, standard eh. Sa sniffing yan. So, kahit ikaw, di ba? Oo, Kaya mo agad eh, di ba? Oo. Nung nagtitraining ka, wala ka pa training, pero pinahawakan ka Kaya na ni na. Bob. Ang mga aso ba, ang working dogs, sniffing dogs, ano din yan? Meron ding, kumbaga sa ay hanggang 8 hours lang yan and then they have to rest.
Or ano yan, dire-diretso, pwede, 24 hours? Yeah, that's another good question, no? Initially, ang rule talaga diyan, you cannot use your dog for long hours. Normally, dapat 30 minutes lang. And it should be on call. No? Hindi yung you will use it as a deterrent. Okay. Kasi ang sniffing job, pag nag-i-sniff na yung dog, for example, as big as this property, yung sniffing work niya is equivalent to a 1 kilometer run ng aso. So, isipin mo, paano nangyari yun? Nag-i-sniff lang siya, hindi naman siya tumatakbo. So, may psychological and mental ano yun sa aso, effect. So, in effect, napapagod din sila. Yeah. Yung 30 minutes, ang ibig mo sabihin, 30 minutes siyang sumisinghot. Yeah, naghahanap ng ano, So kung halimbawa nakapahinga lang, walang ano. hindi count 'yon, hindi counted yun. So sa deployment nyo, ilang hours ang isang aso? We emphasize in our contract at least a 2-hour work and 2-hour rest. Yung search, clearing the area. Less than 30 Sa rescue work yon. Hindi, sa detection. Sa detection. Oo. So sa rescue work, So rescue work is any ano yan, kasi medyo ano yun, depends ano? on how long. Medyo sensitive yung nature ng work ng aso at saka ng handler pagdating sa rescue kasi hindi mo pwedeng sabihin, especially merong human element when you're talking about, for example, earthquakes, no? Yung earthquakes. Tapos hahanapin mo ngayon yung mga, kung meron pang survivors under tons of rubble. So I would imagine parang from a human perspective, parang nakakahiyang mag-break kasi ang daming naghahanap ng mga mahal nila sa buhay tapos papahinga muna kami kasi pagod na kami, no? Ang ano naman dyan, na makikita naman ng handler yan, kung pagod na yung aso niya. No? Pag nag-i-sniff ang aso, sarado yung bibig. Pero kung nag-i-sniff siya ng nakabukas ang bibig, ibig sabihin, wala na siyang na-sniff. No? Pagod na siya. Pagod na siya. Kasi pasok sa ilong, labas sa bibig. Pag naka-open yung mouth ng aso, meaning, ang hangin, airflow, directly to the mouth, not to the nose. So, wala yun. Pagod na yung aso mo doon. You have to replace the dog or i-arrest mo na. So halimbawa sir, sa mall, sabi mo 2 hours work and then 2 hours rest. Ibig sabihin, ilang aso ang gagamitin mo sa isang araw? Depende. Merong isang, I'll give you an example. A hotel, a casino, dito sa Pilipinas, ang ratio is 3 dogs to 1 handler. Every day. No? So pagpapalit-palitin niya yun, i-divide niya yung hours niya, for example, into 8 hours, divided by 3 Divided dogs. by 3. Yes. Tapos yun merong proper, ibig sabihin, tapos na yung shift mo, diba? Kung ano man yung pangalan ng aso, tapos na yung shift mo, dadalahin muna kita sa likod, pahinga siya doon, pakain siguro, tapos dala na may isa. Or, patrabahuin muna, pa-search mo lang yung, i-clear mo lang yung isang area, and then rest ulit. Then mamaya ulit. Pwede yung gano'n. Pwede rin yung gano'n. Kaya lang ang issue kung nakikita doon, siyempre merong void kung walang kapalit, di ba? Yeah. Kung isa lang gagamitin mo, ibig sabihin nagtrabaho 2 oras, tapos pahinga, yung pahinga na yon walang, ika nga, walang nagtatrabaho. Kaya Pero the point is, tulad sa operation ng na Presidential Security Group, they are on call. For example, si Presidente pupunta sa Domus. Pupunta na dito yung mga K9 nila to clear the area. So cleared, human security na. Then alis na yung K9, standby na lang sila. Okay. Ganun dapat ang operation. So, yung iba kasi, makikita mo, nakababa dun sa entrance ng hotel. Oo. Ang aso kasi, unlike humans, tayo 8 hours sleep lang, di ba? Ang dog should be at least
rested for 12 to 16 hours. So imagine that, di ba? 12 to 16 hours dapat siyang rested or Oo, tulog. oo. Oh, alam mo ba 'yun? Working dog yun, ha? Kahit Any anong dog, aso. Kahit anong aso. aso. Kaya mapansin mo yung bantay natin, yung pet dog natin, tahol siya sa gabi, tulog, tahol ulit, tulog. Sa umaga ganun din, di ba? Kain, maya-maya tulog na ulit. 8 hours lang talaga dapat siyang Ino-compensate nagtatrabaho. nila yung sleep Na nila. nababawasan ba yung kanilang, obviously, kung hindi mo susundin yon, okay? Hindi ka nag 2 hours, ginawa mo siyang 4 hours. Wala na. Hindi na as effective yun. yung aso. Oo, wala So na. effective Pagod siya, na yun eh. pagod na, no? On the 11th hour, wala na. Eh kung yung 11th hour dumating yung threat. Hindi, yung aso mo, hindi na ma-detect yun. Pagod na eh. Pagod na siya. Okay, makes sense. Sir, ano to? Isang question ko. Although alam ko na yung sagot. How long will you prepare a dog para masabi mo siyang ano bang tawag doon? Sniffing dog. Ready for deployment. Sa SAS kasi, we have a what we call standard procedure. No? We do not train our dogs below 1 year old when it comes to imprinting ng odor. For example, from 4 months up to 1 year, more on prey drive development yan. Okay. No? And character development and everything. Gano'ng katagal yun? From 4 months to 4 1 year months. old. Pagka okay na siya doon, and then ready na siya for imprinting, we start the imprinting process. Imprinting means Yung odor, papaamoy mo na, isa-isa yan. para ma-embed sa kanila yung amoy. Yes, no? so, Para maging parang second nature sa kanila. yeah. And then we also follow the successive approximation term. Meaning to say, 1 week ka dito sa boxes, and then after 1 week sa vehicle, no? Pero yung second week mo, boxes and vehicle. Then on the third week, open area, meaning to say, boxes, vehicle, open area. Hanggang sa makumpleto mo yun. Let's take a very specific duty, which is, for example, halimbawa yung narcotics. Okay, which is parang mas madaming gagamit doon sa law enforcement, no? Let's say narcotics. Ganong katagal bago matrain ang isang aso to be efficient in sniffing narcotics? Just the same as the explosive detection. Pareho lang. Pareho lang. Ganong katagal yun? Normally kami 3 months. 3 months. Pwede na silang Ready na. But yung iba, as long as 6 months to 1 year. Depende ba yan sa breed? Meron bang Hindi, madaling? it depends on the training aid. Okay. If meron kasi nagtitrain, they are using live explosives, no? Iisa-isahin mo yun eh. For example, C4, this week, second week, Semtex, time fuse, third week, detonation cord, fourth week. No, different basic. Ang nagre-request nun explosives. ay yung client, right? Hindi, kami na muna. Kayo na. Kasi kami yung nagtitrain. But we have this training aid, we call it SOKK, SOC. Multi-Particle Training System, invented by a German. And yung company na pinasukan ko sa Australia, ang exclusive distributor. So, before, hindi pa yan nabibili online. Now, as part of my business development, advice is to sell it online, and then before makakabili ka lang ng 200 tubes. Now you can buy now 50 tubes. Yung SOKK are the surname of the 4 German scientists. No, isa doon si Mr. Kaufman. Genetic scientist, nuclear scientist, chemical scientist, and So pag ginamit mo yung SOC, yun na lang gagamitin mo instead na madami, no? Parang na yon, isang recipe na nandun lahat, nandun na yung C4, nandun na yung kung ano man na ginagamit. same din sa narcotics. Okay. So, ano yung essence nun?
is because all these different types of explosives, meron siyang isang chemical compound na present doon sa lahat Sa ng lahat, explosives and lahat ng narcotics. Ayun. So yun yung in-extract nila Makes sense yun. and diluted in a 200 gallons of water. How they process it. Pag inamoy mo yun, walang amoy. But you cannot expose it to sunlight. You cannot expose it to smoke. Kasi didikit yung amoy doon. So, very careful kami when we are using this kind of training aid. 5 pieces can train up to 10 dogs. So, imagine that. No? And Parang wala siyang ano, para siyang isang walang may expiration 'yon, ano? O wala. wala. Depends on the Yung amoy ba no Number of nagbabago? hours. hindi, yung contamination. Oh. Dapat okay. hindi siya makontaminate. Dapat hindi makontaminate. Otherwise magbabago ang amoy nun. You cannot use your hands to pick it up. Kailangan You have to use something na Hindi siya makokontaminate. makakontaminate. So magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, ang aso pumasok sa'yo ng 6 months old. After 3 months, so 9 months old na siya, ready na siya. No, at least 1 year. At least 1 year. 12 months. So 9 months. 9 plus 2, no? Anong sweet spot ng pagtitrain ng aso? Anong edad dapat siya? Ano yung pinaka efficient siya na, let's say, pag 1 year old ba, mas mahirap na siyang i-train versus sa Hindi. puppy pa siya? Ang explanation dyan kasi is, di ba meron tayong 5 freedoms of animal welfare. And one of that is to let your dog express themselves as dogs, di ba? So pagka masyado mo siyang tinrain ng mas bata siya, nakakartail mo yung ano niya yung parang sa atin, Yung kabataan. nagtatrabaho ka na nung 12 years old ka. Walang learning curve. no? Yung learning mo, yung experience mo, hindi mo na-enjoy yung Hindi mo pagkabata na-experience. mo. No? So that's part of that, yun yung essence ng animal welfare, 5 freedoms. So we have to follow You have that to follow as well. that. So which We is... can actually train. Na 9 months. Di ba meron mga 3 months nga? Kaya Di ba But Oo. you have to follow that international law. So ang international law, anong edad dapat i-deploy? Doon na lang tayo sa deployment. Wala rin? Wala. For as long as na-certify siya. Okay, so anong pinakabata niyong certification? 1.3. 1.3 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Inhuman, So 1 year old, pag pumasok sa iyo yung aso, after 3 months. Pero iti-test pa Somehow ready. namin yun. For example, binigyan mo kami ng 1-year-old na aso. We have to test the dog if the dog is trainable or not. Tapos merong ano yon, merong parang CPD, yung continuing professional development. Yung meron silang refresher course Dapat. Okay. Kasi baka hindi naman siguro makakalimutan, pero so kung na-train mo ng 3 months, okay, pasado for say bomb sniffing. Yes. Kailan mo siya ulit i-assess para alam mong meron bang ganon? Para Our PNP, SOSHA's SCMD, yung nag-govern sa canine industry natin. Normally, ang batas is every 6 months. Kailangan kang May refresher. certificate of efficiency. Ini-evaluate. ina-evaluate. May assessment nga, merong assessment yung aso. However, And aso and handler, right? yes, so they have to be pair. You cannot be deployed kung wala kang hindi pair sa certificate mo. Would you say na ang dog is only as effective as its handler? Isa, mas magaling pa nga yung dog eh. Oh. Pero kami yung dog na wala yung nakakawala, nagtrabaho mag-isa eh. So balikan natin yung sa aso, ang basic doon ay kailangan ano yung tinetest nyo sa aso para ma-consider nyo na pwede siya as trainable. Well, like yung dog mo Nag-train si... Paraluman. si Paraluman, number makikita mo doon. Yung Paraluman is a BM, no? Belgian Malinois. ang tinetest namin diyan is the genetic drive and prey drive. Hindi lang prey drive. What is genetic drive? Genetic drive is, for example, a litter of 10 puppies. Binatuhan mo ng ball, toy ball. Hindi lahat yan nahabol eh. Siguro 3, 2. No? So yun, pakita mo na agad yun, di ba? Yung dalawang ito may potential. So once na hinabol niya at kinagat niya,
Merong iba kasi hahabol tapos sa amuyin lang, alis na. Pero yung isang puppy, kinagat niya yung ball, ayaw ibigay sa'yo. Yun ang tinitingnan namin. Yun ang genetic drive. That is genetic drive. Yung paghabol niya is genetic. Okay. Tsaka pagkagat niya. Okay. Pag tinatanggal mo na yung ball doon sa mouth ng dog, ayaw niyang bigay. That is the play drive. Maganda yon. Magandang quality yon. Yan yung isang tinetest namin. Second test is ilalayo namin siya dun sa environment niya. Kasi territorial yan di ba? So ilalabas namin siya. For example, siya punta tayo sa church or doon sa plaza. Tingnan natin kung ganito pa rin yung magiging demeanor niya. Correct. So pag ganun pa rin, potential na yon. Okay. Yun na yung pipiliin ko. Paano kung nilayo mo siya bumahag ang buntot? Ayun, another thing. So medyo yun ang problema. Pero it can be corrected. Oh. Di ba? Yung bumahag. Kasi exposure lang yan sa environment. Pero merong aso na talagang kahit saan mo dalhin. Confident siya. So Confident. we also look at the nerves. Anong significance nung Sabi mo kanina na, okay, binato mo yung bola, hinabol niya, kinagat niya, ayaw ibigay sa'yo. Anong significance nung ayaw ibigay sa'yo? Naintindihan ko yung yung hinabol niya, pero anong significance nung... We call it high prey drive. Oh. Yun yung hinahanap namin kasi, number one, yun yung reward niya, yung ball So, may stimulate siya because there are two types of training, which is the operant. Magkakambal ba yun, yung hinabol? Kasi yung iba, paano kung hinabol nga, pero nung kinuha mo yung bola, binitawan niya. Meron ganun. So, dapat hindi niya ibibigay. Okay. So, yung level of play drive niya, middle. So, it should be high. Ang training kasi nila is kaya mahalaga yung drive kasi yung bola, later on, yun yung reward niya tuwing makaka-sniff siya. Okay. Yun ang reward. Hindi sila nagpo-food reward, tama? Hindi kami. Pero meron ba nagpo-food reward? Meron. Meron din? Meron. Ang problema mo sa food reward is, of course, paano kung yung distraction is food? Okay. So, distracted na siya. Second, yung health ng dog mo nagsasuffer. Bigay ka ng bigay ng food reward while training. Pagdating sa talagang time to eat, ayaw niya nang kumain. Busog na siya. Busog na. Yeah, kasi hanapin niya yung food reward mo. So, hindi siya nakakain ng maayos. So, payat yung dog. No? May nangyaring ganyan na viral. I will not just... So yun ang mga tinitingnan nyo talaga. Yun talaga would you say yun ang number one na tinitingnan nyo? Tinetest nyo siya? Tinetest yan, testing. Kaya, hindi na kami nagbe-breed. So kumbaga sa hindi na kayo nagbe-breed. We just buy, yung ready ganong quality. dog na So ibig sabihin, pag quality. pumunta ka sa isang breeder, hanap ka ng BM. Yung tetest ko yun. Itetest mo yun. Kung meron silang, okay, looks like tama yung age, magdadala ka ngayon ng bola. Kaya Ibabato mo. Kung sino yung yun ang hired. Kumbaga sa interview, pasado yun. Tsaka tinetest namin yan. Kinakausap namin yung breeder, yung owner. Kasi minsan, may nandadaya na breeder. Ginugutom nyo yung aso niya. Okay. Gutom niya, di ba? So pag gutom yun, syempre, di ba? Kahit anong ibato mo, Kahit hahabulin. hahabulin niya. No? Kala niya food Kasi gutom. So we prefer, sabi namin, pakainin mo muna. Okay. I'll be back. So yun ang mga in tricks, no? In 3 hours. So, ang aso, minimum ready na siya after 3 months. So, paano naman yung handler? Ilang months bago maging ready ang isang handler? May program of instruction kami approved by the Philippine National Police, the CMD, Training Board. 46 days. 46 days. Kumbaga sa itlog, hatch ka na. 45 days. 45 days. Kumbaga sa manok. Medyo balikan natin si Sir Bobby. No? So si Sir Bobby, ang classification niya is canine head trainer na yun. No? Like for someone to be considered na head trainer, ikaw Sir Bobby, gano'ng katagal ka na nagtitrain?
Nag-start ako, sa simula tayo, no? Oh. When Head I wa- trainer ka na eh. Sabi niya kasi 45, 46 days. So medyo, ano ka na, considered handler ka na. Nagsimula ako kay Sir Mer noong 2016. Pero that time, galing ako sa labas. Like Afghanistan, Kuwait, 2007 pa. And then, twice ako mag-tour sa Afghanistan, 2007 to 2008. Handler ka na nun. Yes, sir. Experienced ka na nun. Experience na yan. Okay. 2010, nag-Kuwait ako until 2016. And then after that, nag-decide ako mag-for good siguro sa Sa Pilipinas. Pilipinas. Doon ko na nakilala si Sir Mer. Yun. Doon na kami nagsimula na maglakbay. Hanggang ngayon. So ang sagot sa question is, for you to be, kasi kung 40, yung hindi mahaba yung yung 46 days when it comes to, in my opinion, yung para mag-train ng isang handler. So para maging head trainer, ibig sabihin sa kung 2010 so yes. 6 to 2016, that's 6 years. 6 years. Plus 2016 to now 2025, that's another 9 years. So 9 plus 6, 15 years mo lang ginagawa to. Yes, sir. Right? And full-time yan, di ba? Full-time, Full-time. sir. Walang putol to. Simula ng 2007 hanggang ngayon. Ito lang talagang trabaho. Kailangan pala ako humingi ng tulong. Kaya lahat ng aso, lahat ng behavior ng aso na nadaanan mo na. Yes, sir. Ano yung pinakatingin mo, kasi madami tayong na-mention na breed kanina na pwedeng sniffing dogs or working dogs, depende sa agency. Okay, nakuha na natin yon. Gets ko na yung yung depende sa use case, pipili ka ng breed, di ba? So anong tingin mo? Let's say sa narcotics, balikan ko lang ulit narcotics kasi yun medyo tingin ko nag-a-apply sa Pilipinas, no? When it comes to assigning kung meron akong priority sa Pilipinas na merong sniffing dog, lalagay ko yun sa sa narcotics kasi madaming di ba? Let's face it, problema yon. So anong tingin mo ang pinaka ideal na madaling turuan, di ba? Na for narcotics, madaling turuan yung siya. Sa narcotics naman, siyempre meron na tinatawag tayo doon na sinabi kanina ni Boss Mer about sa classifications of puppy, dogs, lahat. Pag once na makita mo naman at maganda naman yung mga like bite ng aso, yung hunt niya sa bola. Kahit anong breed pwede. Kahit anong breed, basta may drive. Basta may drive Regardless siya, of drive, genetic naman, regardless of breed. mabilis Yeah. siya maturuan. Actually, meron akong may ilalabas kaming vlog. Nag-show siya, dog show. So, ang sinasabi niya sa akin ay bago daw ma-consider dapat as a working dog, ang isang aso dapat ay show quality siya. Kasi pag show quality daw, conform yung katawan ng aso. Ibig sabihin makakagalaw siya ng mahusay. Halimbawa, kung cowhack yung aso, hindi daw siya makakatakbo. Kung sakang daw yung aso, ganun din, hindi siya makakatakbo ng mahusay. Ano ang point of view niyo doon? Well, number one, in detection, we don't care about what we call the PCCI or ACUPI papers. What we're after is the ability of the dog, yung sniffing capability. Sniffing. For as long as wala siyang physical defect, Oo. no? Kung yung pagkasakang niya will hamper his running condition or running ability, hindi na namin kukunin yun. Pero kung wala naman, hindi naman siya nasasaktan because of that, and magaling siya, might as well train Okay them. siya. Train the dog. Halimbawa kung undershoot, We don't okay care. din lang. Basta hindi, kung okay sa client, di ba? Oo. Baka sabihin, ba't ganyan yung aso niyo? Di ba? Kaya nga doon kami nagkakaproblema sa Aspin di ba? We cannot deploy Aspin. Oo. Because sasabihin sa'yo ng client, ano ba yung dinideploy mo? Aspin. We are paying you this much, no? So, yun ang problema. We do So, may not want to discrimination din. May discrimination. May ganun, di ba? Parang, just like, yung restaurant na sa Tagaytay. Ayoko nang Mag-mention mention. na-mention na ni na-mention lalagyan mo yun ng tut. Oo. Yun ang nagiging repercussion mo. Di ba? Discrimination. Okay. So as much as ang Aspin ba pwede siyang
gawing sniffing dog? Yeah. Yeah. For as long as you treat them as the way you treat your imported or your dogs with breed. Lahat ng breed naman yun actually, di ba? Di ba? Aspin nga lang. Oo. Nga lang, kumbaga, yung di mga clients nyo, Namimili din. kumbaga walang clients na namili ng Aspin ang gusto kong i-deploy. Wala. Wala. Oh, so dapat ganun na May mabago. discrimination. Mas gusto Yung nila ano mo, yung yung forest dog. Yung Yung forest dog, may namimili na. Wala pa. Hindi pa nila Kasi nakikita agile yan ng ano, di ba? Very Agile. agile ang forest dog. Medyo tingin ko mahaba din ang snout niya. Yeah. Na mukhang magaling Yeah, din I sa think may Tingin ko magbabago ang ihip ng hangin pag ni-require na ng mga companies na, sige, Aspin naman ang pwede i-deploy naman. nyo. No? Diba? Actually, pwede. Pwede parang naman. ano siguro yan. Anong tawag doon? Yung sa... Kaya nga lang sabihin sa'yo, Sir Mer, pag Aspin na, 50% less ang fee. Hindi pa rin kasi they are paying for the sniffing capability. Oo. Hindi Hindi dun yung sa breed. Hindi breed. So it's not breed dependent. Though... Ang explanation ko naman dyan palagi, kahit anong breed yung ilagay ko, hindi naman alam nung aso yung breed nila. Hindi naman alam nung aso na German Shepherd siya. Tayo lang tao yung sa nagbigay ng breed ng names kanila. They are all dogs. No, they belong to the animal kingdom. Yung Canidae family. Correct. Okay. Sir Mer, ang tanong ko dyan, ang SAS K9 ba is, are you the number one in the industry? Ibig sabihin, kayo ba ang may pinakamaraming deployment? When it comes to deployment, no, we are not. But we don't care about how we are standing in the industry. What we're after is we maintain the quality of the dogs we deploy. Quality. Quality over quantity. Yes. Okay. Anong masakit sa ulo pag halimbawang hindi mo tiningnan ng quality? Ano ang mga consequences? Well, kung nasa quantity ka, for example, I was given the chance to deploy 20 dogs versus 5 dogs. I will choose the 5 dogs only. So, why? Because yung maintenance niya and yung cost niya to maintain that 5 dogs is very very cheaper than the 20. Obviously. Secondly, paano kung hindi nagbayad yung client ko doon sa 20? So imagine yung exposure mo financially. Kasi sa ganitong business, mamumuhunan ka muna. Of course. Ng training, no? Ikaw Even- muna yun. even in the Hindi security hindi agency. kikita yon nang hindi nagsisimula sa hindi naka-punch in, naka-clock in yung Minsan, may mga client na nagbabayad siya after 3 months. And that is in the contract. So you cannot do anything about it. So ibig sabihin walang down. Wala. Walang okay. down payment. So, Game it's changer after- 'yon. Yes. Game changer 'yon pagdating sa ganyang business kasi ibig sabihin ikaw talaga, iti-train mo muna tapos pag nag-deploy dun pa lang mag-start ang bayan. Yes. So, mas gusto ko pa dalawa-dalawa, isa-isa, iba-ibang client, di ba? Hindi man magbayad yung isang client mo, hindi ka masasaktan, di ba? So, yun ang mga natutunan ko naman itong business na to. As you grow along, makikita mo yung pros and cons. Yung tinatawag nating SWOT analysis. Yung weaknesses, Strength, weaknesses. strength, yeah. Oo. And then, tinigilan na rin namin mag-breed. Oo. Di ba? Dati nagbe-breed kami to produce our own dogs. Unfortunately, mas malulugi ka kasi out of 10 liters, dalawa lang yung mapapakinabangan mo. Yes. Di ba? Paano ngayon yung iba? When you say mapapakinabangan, Matatrain. Mataas ang drive. mataas yung rate, right? Yung sinasabi mo kanina. Oo. So, paano ngayon yung iba? So, Di ba pwedeng hindi ano mo yun? na ibenta. Di ba? So, Oo. pinapakain mo na Papakainin pinapakainin. mo. Kaya nga marami ding nag-close na na canine company during the pandemic, even after the pandemic. So, kasi we are, unlike security agencies, pag nawala na yung deployment, all you have to do is to put the firearms sa vault. Kami hindi. Babalik sa kennel namin yon, papakainin namin. Di ba? Gastos. So, wala ka ng deployment, gumagastos ka pa rin. No? So, yun ang dilemma namin. Kaya ako, sa SIS, meron kaming
merong in-apply ko yung yung rent scheme. Okay. For example, breeder ka, hindi mo ma-show because fault yung aso mo, tines ko, trainable naman. Mag-usap tayo, I'll train your dog for free. Pag na-certify, I'll pay you monthly rent. Ayun. Oh, Diba? Maganda yun. You'll pay Until now, the meron owner. kayong Meron ganun. kaming Okay. Meron kaming gano'n. Ang nangyari, before pandemic, marami kaming gano'n. Kaya, naisoli namin, naibigay namin sa owners before pandemic. Nung nag-declare ng pandemic, naibalik namin. Kasama nila yung mga dogs nila. So, hindi kami masyado na-expose sa dog food. Mhm. Tsaka, pag nasa kennel yung dogs namin, iba yung food nila compared dun sa food pag naka-deploy. Diba? Dito sa kennel, nagluluto kami. Mhm. You cannot cook in the client's premises, di ba? So, iba. Okay. Tingnan mo, halimbawa meron kang 100 deployments. 100 dogs. Siyempre, meron dyan magkakasakit. Ano yun? Meron ka bang naka-reserve na 100 dogs din sa kennel mo? Not exact, hindi naman 100 dogs. Ilan ang backup? At least meron kang 25% backup. So, 25 dogs. In case meron ng problema, health issue. Yeah. Or, for example, like, marami kami nag-retire this year. So, last year, nag-acquire na ako ng kapalit. So, naka-deploy na sila, napalitan na sila. And they are being utilized na lang sa kennel namin for certification ng mga trainer, ng mga participants. Yung mga retired dogs, sir, yung as in talagang, anong edad ba dapat ang last sniffing ng aso? Anong retirement niya? Ako, I follow the 8 human life year. Okay. 8 years old. 8 years old. Oo. After 8 years old, anong ginagawa niyo sa kanila? Subject for adoption or retirement, ang binibigay namin ng priority yung mga canine handlers if they want to adopt their own dog nung nakadeploy sila. Meron namang ganon. No? Or meron akong mga friends na pag nagsabi na pag nag-retire yung ganong aso Sa kanila na lang. oo, meron nga kami actually naka-reserve na siya. Then I give them a form. No? You have to answer all these questions for our record. And then di-deliver namin sa kanya pag nag-retire na. Ngayon, kung walang taker, doon sa kennel for the remaining life. Remaining years. Remaining years. Pero we are still utilizing them. Pinapaamoy niyo pa rin. Napaamoy pa rin namin. Kasi yun yung niya Yun yung kanyang trabaho Yun routinary na sa kanya yan Oo. Diba? Anong pagkakaiba ng buhay ng pet dog versus sniffing dog? Sleeping dog. Spoiled yung pet dogs Oo. Aha. Actually, di ba, yung mga pet dogs kasama sa pagtulog sa same bed mo. Di ba? Makikita mo sa mall, minsan, yung Naka-stroller. stroller pa, di ba? Well, yun ang nila Yun ang gusto nila. So, ang doon, nai-spoil. But I hope, kahit ma-spoil mo yung pet dog mo, yung daily exercise nila, nabibigay mo din. Kasi, pag hindi nag-exercise ang dog mo, palagi mong karga, di ba? May tendency yan magkaroon ng heart problem. Di ba? So, yung mahal mo na pet, mabilis siyang mamamatay. Hindi siya tatagal sa'yo. So, you have, yung animal welfare, yung 5 freedoms of animal welfare. Now, you also have to give what is needed for your dog na exercise, food and water, freedom from discomfort, no? What is freedom from discomfort? Hindi yun yung wala siya matulugan or sa sahig lang siya. It's not that. Yun yung the way you give maintenance to your dog. Pinapatulog mo sa bed mo, hindi mo pinapa-exercise. Di ba? Yung dog. Actually, parang tingin ko nga yung buhay ng sniffing dog pag naka-deploy, di ba?
parang mas fulfilled sila doon kasi nakakagad sila. Yeah. Nagtatrabaho sila eh. Nagtrabaho sila. Oo. Tsaka Actually, sabi ko, yun nga yung karamihang nagiging problema ng pet owners. Yeah. Yung regular pet owners. Kasi working dog yung aso nila, hindi nagtatrabaho. Nabobore, di ba? Kaya yun yung mga kumakain ng couch, ginugulo yung buong kwarto mo. Kasi frustrated Bored. sila, wala silang ginagawa. Bored No? now. Dito, medyo opposite naman. Ano yung question ko naman to kay Sir Bobby. Ano yung tingin mo pinakamahirap i-train sa sniffing dogs? Ano yung medyo mas kailangan mo extra attention mo? Anong breed? Pati sa mga handler, ha? Pati sa handler. Ano yung pinakamahirap i-train sa kanila? Yung lagi nang uulitin mo araw-araw. Ano handler yun? yun, handler, hindi dog. Hindi dog. Sa dog madali. Ibig mo sabihin, regardless of kung ano ang titrain ng isang aso, pare-pareho lang whether it's narcotics, obviously explosives, firearms, pare-pareho lang yung lahat. Yes, sir. Pares-pares lang. Ang handler ang nagkakaproblema pero hindi naman sila nag-sniff. So anong problema doon? Ang karamihan naman talaga nagkakaproblema dyan, nasa handler talaga. Yung tinatawag natin na handler attitude, yan. Isa rin yun. Once sa training school sila, or training academy, mababait pa nga yan. Once yan ay na-deploy na, doon na yung din lalabas din ng medyo ugali na nakasanayan na nila. Unlike sa training academy, kunting mali lang, nasisita sila or nakukorek sila. Ano yung common na mali, for example? Like for example, na napapayaan yung aso. Ayun. Yan ba? Ano ang number one handler issue? Ang handler issue naman na number one dyan, yung mga tinatawag namin na, Neglect ba or yes, mayroon talaga yan, yung tinatawag na kapabayaan nila. Complacency. Nagtrabaho lang ng ganito, inantay lang matapos yung oras lang talaga binabantayan nila about sa daily routine ng aso, like sniffing, Hindi nila ginagawa. hindi nila na... meron ba kayong pag hindi ko kasi alam ang selection process ng handler. Ano ba dapat ano ang kailangang qualifications mo para maging handler? Kailangan ba pet lover ka? Kailangan dog lover ka? Yes. Dapat talagang... Dapat obviously hindi ka takot sa aso. Oo, dog lover ka. Siyempre. Pero kung dog lover siya, bagay, pwede namang i-fake yun, ano? Pwedeng sabing dog lover ako, pero sabi mo nga, pagkatapos pag na-deploy na, Within 46 days kasi na natuturuan mo sila, makikita mo talaga kung Dog ano lover talaga sila. Yes, doon talaga sila makikita mo sa within 46 days na training. So, siyempre, i-guide mo araw-araw, daily, na ganito mangyayari. And then, sino yung mga hindi pumapasa? Yung mga bumabagsak na nag-enroll as a handler pero hindi pumasa. Ano yung reason? Bakit hindi sila pumasa? reason din yon yung maraming senaryo sa buhay na wala naman, hindi naman totoo, na like magpapaalam, na ganito. Okay. Mga personal issues. Yes. Any job naman ganon, kahit saan. Pero madami din kami ganyan. Personal issues pala. Personal issues hindi natutuloy kasi kailangan ma-complete nila yung 46 days, no? Dire-diretso dapat yun. Saka hindi sila So stay sanay in sa, sila, sa stay in. hirap. Stay in sila Yes, doon, parang sundalo. Yes. Anong oras gumigising pag mag-training ka handler? May kailangan alas 5 nasa field na sila. 5 a.m. in the morning. Tapos ang training hanggang anong oras yon? Naka-questionable pa eh. Kasi kung may borilyaso, talaga. Parang sundalo talaga eh. Okay. Tsaka depende sa weather. Yan, Kung mainit, wala. Training lang more on tourist lang. Paano pag parang may napanood akong vlog mo na pagtao, let's say pag rescue, di ba? Interesting din 'yon kasi kung rescue, kung rescue, tao ang hahanapin, ang i-sniff ng aso. Paano anong training ng tao din talaga? Yeah. So Sok din yun, sok. Depende kasi kung yung live, scent ng tao. kung live or dead na. Oo. Yung Okay. we call it cadaver pagpatay na. Yung live naman, there are two types, yung injured or yung missing lang. Iba-ibang iba-ibang training kasi pag rescue, earthquake, ang hahanapin mo ay survivor. So I'm assuming yung scent ng buhay pa na tao. Pero Pero yung basic training nun,
they're all the same. Pareho dapat meron. Ground no? search. Kailangan mo identify nila yung, sabi mo nga, yung scent ng cadaver at scent ng buhay na tao. Ang man training kasi more on air scenting. Sa air, aside from the ground. So, ang cadaver naman, more on ground. Ganong kaano? Buried. Diba? Ganong yung mga rescue, no? Rescue, like for example, recently, marami tayong mga baha, no? Na natabunan na yun ng putik, no? Yeah. Ganong ka-effective ang sniffing ng aso when it comes to sniffing ng tao, ganong kalalim? Very effective siya. Putik, di ba? For example, sa putik, hindi mo naman basta po pwedeng isabak yung aso mo eh. Baka yung aso mo madisgrasya or yung handler, di ba? Baka malambot pa yung yung lupa. So, may cons din, no? May mga do's and don'ts din yan. Normally, maganda siguro yun pag mayroong mga missing report, no? Na nag-hiking, nawala. Maganda. Air scenting yan. Air scenting yun. No? Pero pagdating sa mga disasters na earthquake, Medyo mahirap. Yan ang pinakamahirap Mahirap na training. yun. Yung, like for search example, and rescue. wag na yung flooding, yung earthquake for example. Earthquake, yan. Yung earthquake, gumuho yung building, whether it's 3-story lang or 4-story lang, madami-daming bato yun. Human scent naman ang ginagamit. Human scent. Ganong kadaming rubble ang For pwede as long as naamoy niya eh. Kasi sa like, training, sa rubble kasi, sa training for example, binabaon talaga. binabaon mo as deep as more than 10 feet sometimes. Pero kailangan, may odor. May odor. Tumaas. Even sa water, di ba, magtataka ka. Ba't nadidetect ng aso yung sa water rescue na patay na ang katawan, di ba? Water yun. Mhm. So, yun, yung decomposing body, nag-emit naman siya ng scent naman. Yun yung Vapor. Nag-train na ba kayo ng gano'n sa, Yes. sa water? Paano yung training nun? Ang training Sa setup water. sa tubig talaga? Oh, okay. Water. So, but hindi Mas siya, matagal yon kaysa sa lupa. kailangan still water. Hindi po pwede yung may alon. Mahirapan. Anong, sabi mo ang pinakamahirap, search and rescue? Yeah. Oh, Yung okay. air scenting niya. Kasi you are going to train your dog in different terrains, Okay. different weather condition, at saka yung scenarios. Mhm. Diba? Ayun na nagpahirap doon. Oo. Mas Tsaka yung matagal ang number. training nun, no? Oo, tsaka kilometers training yan. So Hindi kung pwedeng malapit. kung ang bomb sniffing or explosive sniffing ay 3 buwan, 3 buwan, yung rescue is more than 6 months. doble. Doble yan. Doble. Kaya kailangan, ang ground na covered mo dyan is more than 10 kilometers at least. Ang asong training sa search and rescue, pwede rin ba siyang i-train as bomb sniffing and narcotics? Ako personally, mas gusto ko yung hiwa-hiwalay. Kung na-train mo na siya sa narcotics na lang siya. Oo. Explosive, Kung baga sa explosives na hindi lang siya cross-trained para makuha mo yung effectiveness talaga. ng aso. Isa lang ang gagawin niya. No? Kung explosive or narcotic siya, hindi siya rescue dog. Rescue. Ayun, yun ang tanong ko doon yung sa sa bomb sniffing. Kasi yung iba nagpapatahol. Ay, hindi pwede yun. Kayo hindi kayo nagpapatahol. It should be Bakit? passive indication. Meaning to say, upo lang siya na tahimik. Unlike sa narcotics, pwede siyang tahol, pwede siyang scratching, no? Passive and active indication ang tawag doon. Passive is yung uupo lang siya sa explosive only. Bakit? Kasi may mga explosives na sumasabog by sound, by magnet, by frequency, by movement. No? Okay. Kaya kami, pag nagtitrain, hindi dapat niya natatouch yung box. Hindi niya nagagalaw. Pag naamoy niya, upo lang siya sa tabi. Kulang ng- siya, tahimik. Indication na Tingin lang yun. siya. That's what you call passive indication. Sa search and rescue, kailangan ba tumahol? Yeah. Pwede. Paano kung yung... Kasi ang- kailangan mo patahulin siya. Paano kung mas malayo ka kaysa doon sa aso? Oo. Para malaman mo kung saan ka pupunta. Direction. May detect doon.
halimbawa sa sa lindol, na-detect niya yung aso. Ang sinasabi kasi ng iba, hindi daw tatahol dapat kasi pag tumahol siya, yung vibration, pwedeng gumuho yung building. Possible. Possible. So, kailangan ba tumahol or hindi? You are talking about search and rescue ng missing person. Okay. And this one, we are talking about search and rescue of injured. So we prefer na lang siya, sitting. Unfortunately, paano ka makakasit kung may rubbles dyan, di ba? So po pwedeng stack up lang siya. Tahimik. Iba ba yung training ng kasi sinabi mo yung search and rescue, missing persons. Iba-iba. Tingin ko iba-iba eh. Iba-iba yan. Yung ibang nakikita ko, kukuhanin yung clothing ng tao, no? Papaamoy, tapos hahanapin na ng aso. So, Or yung- paano natitrain? Meron namang Curious. kahit walang clothing. Kasi siya eh, trained na siya Yan sa... lang yung Scent lang, yung basta scent, tao. Yung human scent kasi Oo. nag-ano tayo ng skin cells, 'di ba? Na hindi natin nakikita. Yun yung binabantayan ng sinusundan nito. Okay. So, iba-ibang training. Iba-ibang Kasi training. meron din isa sa combat naman na feature ko din. Pag nakakita sila ng tao, pag nahanap nila, bawal tumahol. Kasi nandun sila sa terrorist area na Yeah. pag tumahol yung aso, Nadidinig. malalaman na nandun sila. Yeah, depends on. You customize it based on the scenario. Sir, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo ba pa rin pumasok sa ganitong larangan o pipili ka ng ibang larangan kagaya ng babalik ka sa finance? Just stay here kasi I love dogs. Yun. Oo. And So, at the same time, you are giving a chance to people, especially the high school graduates, to have a decent job. Ayun, which yun ang magiging tanong ko. Yun eh. yung mga canine handler, Yung mga K9, high school yung mga graduate. K9 handler, ang requirement, siyempre, high school High school graduate. design. At least. Oo. At least high school graduate, dog lover, tapos meron silang, obviously, merong passion May passion siya sa to dog. be a handler. Yung tawag namin doon, empathy with dogs. Empathy. Kasi kasama mo yun, partner mo yun. Ano? Although iba-iba ang magiging potential na maging aso mo. Iba actually, meron kaming dog na detection. Nakita niya yung handler niya, kala niya nakikipag-away. Tinry niya talagang makakawala. O protektahan niya yung Pinutot- handler niya. oh, So, Sa hindi mo masabi. Sa military, nagte-train din kayo ng aso? Ah, For military or mostly law enforcement? For client lang, for our own use. Pag meron kaming ganyan, pagka nanalo kami sa bidding. Oo. For example, may bidding ang PNP or may bidding ang Coast Guard. So kung mananalo kami, then we will train the dog for them. Depende din sa package. Pero least, you would say na ang military dogs, least of your trainings Sa ngayon. sa ngayon. Kasi wala naman silang requirement na Na gano'n, ano? they have their own Parang training iniisip ko facilities. tuloy, halimbawa, kukuha ko ng security guard sa property ko. Mas maganda ba na hindi lang security guard, kukuha na ako ng aso. ng canine security. Good thing na bring up di ba? ni Boss Amo Melvs yan. Kasi ang question ko ngayon, I'm coming from the public perspective. Siyempre, ang pinag-uusapan natin, ang may requirement sa sniffing dogs. Wala naman ako alam naghanap ng pet na isang requirement niya is sniffing dog ang gusto niyang pet, no? So most of the case use ng sniffing dog are commercial. Tama? So now I'm thinking saan natin ipapasok sa private sector yung ganong klaseng aso na sniffing dog. Like in my case, kanina yung pinag-uusapan natin, no? Pinag-uusapan natin kanina, well, hindi ko naman kailangan ng explosive na sniffing dog, hindi ko rin kailangan ng but there are cases, like for example, in my case, I own a restaurant, no? So yung, Pilferage. paano mo siya i-bridge sa private sector na baka, oo, may ganitong case use na pwedeng i-train na, kasi sa mga, lalo na mga restaurant owners dyan, no? So, obviously, may mga karne yan, meron yung pilferage, merong, di mo alam, no? Baka yung steak mo, nilalabas or kinukuha, merong case si Boss Amo Melvin na
Alam ko sa isang na-vlog niya, merong nag-sniff ng scent ng cash, no? So pera. Yeah. To avoid people from taking it out or check yata yun, no? Check ba? Yeah, Hindi ko naman tanda, parang check. Yeah, So- it depends naman talaga sa client. Meron kaming client, hindi ko na lang sabihin niya, sa taga Bicol. Broiler siya doon. Ang problema niya, nananakawan siya. Every day, almost every day. And sometimes, it's an inside job. So, Anong mga kinukuha? Broiler, so ano yung siya? manok, Manok. Okay. malalaki pa naman. Yung oversize. So manok ang nawawala. Oo, no. And then, tinry niya yung guard dogs, attack dogs. So, sinupply namin siya. And naging successful. Nawala na yung nakawan. Paano nangyari yun? So nag-train kayo ng aso na nag-sniff ng manok? Oh, hindi. Hindi, actually guard. Hindi ka po pwede. Ang guard dog mismo? Hindi ka na pwede. Kasi, human security, merong limitation especially during the night. Di ba? Sa nakakatulog, hindi natin maiwasan yan di ba? Tawag doon, sleeping duty. Mukhang kukuha ako ng dito. Additional security. Tsaka kasi, ang cost-wise, 1 K90 is equivalent to 2 security guards. No? So, merong menos ka. And then, especially during the night, ang aso, they can detect up to 300 meters na merong intruder. No? Isa yun sa mga dineploy namin sa Fontana noon. Because when this resort was developing the 64-hole golf course, nananakaw yung kanilang mga sprinklers na mayroon pala yung part na masyadong mahal. So nananakaw yun. So nag-deploy pa kami ng mga guard dogs. Yun. And it was total darkness. So meron in short, merong mga applications Meron sa din. private sector. Yes. So hindi kailangang law enforcement ka or merong pwedeng anong proseso no? Kung meron kang naisip tapos kokontakin lang kayo para Yeah, kung for example, meron kaming dating yung gold detection na yung yung nagpo-produce ng mga computer parts. Di ba may mga small thread of gold yan na minsan inilalagay sa buhok para mailabas. So, yun. pinapasniff yun para Papasnip mo mismo kung ano yung gusto mong ma-detect. tapos iti-train no. At yun Yun ay namin iti-train. yun Kung ay ikaw gusto mo karne, pwede mong Meat detection. dalhin sa kanila. meat detection. Papatraining mo. Oo. Crispy Pwede yun. pata, no? A Crispy. special kind of training yun. Kasi Di ba dapat kakainin nila yun? nakakainin. Crispy pata. Oo. So, very Pwede. very, yan, yung distraction. Yung yan. cost ba nun, medyo reasonable, fair, o ano siya? Para ka rin nag-train ng Just to detection say, ng... mahal kasi ang training ng dog. Yun kasi hindi kailangan ng handler, no? Oo. Ang kailangan, Actually, kailangan din, pa rin kailangan yan. pa rin, oo, naisip ko. Kasi That's hindi part pwedeng of the ito, training, kasama yung handler. Tapusin na natin. Yeah. Unless may tanong pa kayo. Unless may tanong pa kayo na... Ako, na-cover ko na lahat. yun, actually, yun ang, ano ko kanina, ang significant sa akin ng conversation na to is more on paano natin ma-apply sa private sector. Yes. But Anong, I'll just want to say that this kind of business is a passion business. Kung wala ka namang hilig sa aso, don't enter into this kind of business. And you have to know your product. kung meron kang, yun nga, yan na ba yung final message mo sa mga nanonood? Or, Kung hindi yung porkit nag-retire ka lang at gusto mo magtayo ng ganito, you have to know the product. You have to be trained to train the dog Yeah. and the handler. and the handler. Ayun ang doon magaling si Sir Yeah. Billy. Oh. By the way, bago tayo magtapos, ire-ready ko lang. Nasaan si Mabel? Pa-ready mo lang. Mabel. Habang papa-shoutout ko lang yung Oo. Tagkawayan Bee Farm. Halika dito. Exposure natin. Oo, si JP din. JP, pakisabi kay Mabel, Papa-shoutout pwede din na. ng RCSU 4A sa Vicente Lim. Ayan, RCSU. nandito. Okay. RCSU. Boss, pahiram ng Ang mic, yan.
Sa kanya ako bumibili ng honey. Okay. So, plug natin Malapit na yung rin negosyo. ako. Ibig sabihin, bibili na rin ako ng honey. Thank you. Good evening po sa lahat ng taga-subaybay ng Supero Dog Farm and sa may-ari ng Domus kay Sir Alvin. Thank you. Actually, may sinetap akong stainless beak sa kennel ni Sir Melvin. Apat na Magpo-produce na rin ng honey. Kaya may sarili na siyang supply ng honey and bee pollen sa sarili niyang farm. Okay. Pero you supply, boss, di ba? Honey sa... Discuss mo yung Oo, business. karamihan kasi ang alam ng tao, pag nag-alaga ng bubuyog, akala nila honey lang, no? Oo. Actually, main product is the honey kasi ayun lang yung tunog pag bee, katumbas agad, honey. Pero marami pa tayong mga produktong pwedeng kunin doon. Like yung bee pollen, then yung wax ng bubuyog, pinaprocess natin yon into different products din. So like hair pomade, pwede rin gumawa ng lotion bar, pwede rin gumawa ng beeswax lip balm. So pwede rin tayong gumawa ng sa mga nagkakaedad ng 35 years old pataas, yung mga pang-massage oil, pwede rin tayong gumawa nun from the bee itself. And pwede rin tayong gumawa ng mga mental relief balm. So pag medyo masakit na yung ulo mo, pagod ka sa trabaho, so pinapahid ng konti, all natural, di ba? So walang halong chemical at lahat yun ay galing sa bubuyog. Yeah. Alam ko, ginagamit din yan sa nung unang kuha ko ng mga aso ko. Nag-a-add din, bumibili ako dito kay pollen. Ilog Maria. Ilog Maria, bumibili ako doon ng pollen. Sinahalo sa pagkain. Kasi ang pollen, isa yan sa mga parang tinatawag nilang complete food to. And yung mga dating beekeepers din nung ating late Senador si Enrile, ay ng kanyang diet regimen yung bee pollen. So imagine that, humaba yung buhay niya dahil sa diet niyang bee pollen. So ayun yung ina-harvest nila. And daily intake niya siguro yung bee pollen. So ayun yata yung sikreto niya sa longevity niya, yung bee pollen. Boss, saan namin kayo makikita? Sa anong Facebook? Actually, nasa FB page kami ng TBF Tagkawayan Bee Farm. So search nyo lang and kaysa isang learning site for agriculture sa buong Tagkawayan, Quezon yan. So kami yung nag-pioneer ng beekeeping doon and tinuruan namin yung community para yung mga farmers doon at yung mga liblib na mga barangay ay matuto ng beekeeping kasi yung mga bee ginagamit natin yan sa pollination ng mga tanim natin especially coconut. Kaya pag napunta kayo ng Quezon, maraming coconut doon So Ayan, ginagamit natin yung bee pampadami ng yield ng bunga nila. I-guess na lang natin siya. I-guess diba? ka namin Ang haba, para mas mahaba yung maging diskusyon natin sa advantages, benefits ng ano bang tawag diyan? Bee farming, no? Bee farm. Bee farm. So meron na, so pwede na akong humingi kay Melvin ng honey sa Pwede. Maraming supply yan. Nasa rep. Salamat, boss. Thank you. Thank you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Ganda, medyo naman yung energetic para nakakatuwa, hindi nakakainis. Yan. Yan. Ayun. Happy. Tagal mukhang may pang Yan. Alam mo, napansin ko, pag chicks, masisigla yung mga staff mo. Totoo. Pero pag sumisindi bara agad. ako, Pag bara ako, natatakot. Yan. Okay. Ayaw? Ano nangyari? Nakatapat ko sa aircon. Hindi, tsaka may camera, natatakot sila sa camera. Kinakabahan Yan. Meron naman palang lighter. Ang dami niya pang ginagamit. Yan. Okay, kanta ulit. Happy Birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. No. Okay. Wish. Wag mo, palakpak na lang para pwede mong ay. Alright, thank you. Sa kanya na yan. Okay, sa'yo na. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Sir Mayor, happy birthday. Sir Mayor, maraming salamat. Thank you too. Thank you, Until next Sir time. Mer. Thank you sa Maraming salamat. pag-accept ng invitation sa Supero. Sana Podcast. may mag-rebat, no? Para pagharapin natin. Wala naman siguro masyadong tingnan natin, no?
Pag na-air to, kailan mo ba ipapalabas to? Secret. Secret. Ayan. Pag nanood kayo ng Supero Podcast Live, kasama sa excitement yung paghihintay. No? Yes. So, anyway, maraming salamat, Sir Bobby. Okay, Happy thank birthday. you, ulit. thank you. Thank you, sir. Thank you. Boss Okay. Amo, Happy thank you. birthday. Thank you. Yes, sir. Sir Alvin, thank you. Ano na lang, virtual fist bump. Yan. Alright. Thank you. Thank you. Okay, dyan nagtatapos. Bye-bye.